Tayong bagong update ngayon ng resulta sa eleksyon natin. Courtesy ito ng UNTV. Atin panoorin at bigyan ng reaksyon. Narito ang partial and official result mula sa Comelec media server para sa senatorial race as of 3:50 a.m. ngayong araw. Nangunguna sa listahan si PDP laban candidate Senator Christopher Bongo na nakakuha ng 21,699,929 votes. Ito ang hindi kapanipaniwala kasi dikit itong sila Bongo at si Erwin Tulfo. Bakit nagiging 7 million ang kanilang agwat, di ba? Saan ba kumuha sila ng 7 million na botante na magbigay ng napakalaking distansya or gap kay Bongo at Erwin Tulfo? Kasi tay ito tay ang dalawang ito sa Sorby, kahit saang Sorby. Ang layo-layo. Kaya nga yung isang attorney na nag-vlog noon, di ba? Sigaw ng sigaw yung attorney na wag gawing online ang eleksyon, wag i-connect. Kung gagamitin yung mga PCOS machine ay wag yun i-connect sa internet. Kasi ang internet, mahack yan ng mga eksperto sa hacking. Alam natin ng China magaling mag-hack. Meron silang mga eksperto dyan. Kahit nga Pentagon ay nahack ng China noon. Diba? Meron kasing discrepancy sa sa resulta na ito. Lalo na si Bam Aquino. Alam naman natin ng mga Pinklawan, Dilawan ay sumusuporta din kay PBBM, di ba? Bakit si Bam Aquino ay biglang nagiging number 2 at baka maging number 1 pa ito bukas o mamaya, di ba? Kiko Pangilinan nasa pang 14 ito sa Sorby, biglang umakyat sa 5. Si Rodante Marcoleta, okay lang kung Pinklawan ito. Maniniwala ako na number 6 siya kung siya ay Pinklawan. Hindi, DDS talaga yan at maka-China. Lalo na ito yung nagsabi na hindi atin ang WPS. Sino bang bubuto diyan kay Marcoleta? Nakakatawa nga Pero ngayon nasa number 6, hindi ka panipaniwala. Alam naman natin na dilat ang mata ng mga Pilipino ngayon kung sino ang maka-China ay hindi nila ibubuto, di ba? Hindi natin ibubuto talaga. Bakit number 6 yan? Bakit nalampasan pa niya yung magagaling na mga senador? Katulad ni Senador Manny Pacquiao, di ba? Mabait, makadiyos na tao, tumutulong talaga ng sariling pera, hindi nagnakaw kasi mayaman. Inawala si Manny kahit sa Magic 12 Imposible naman yun. Kahit nga sa presidential race, si Manny Pacquiao, di ba, ay pang-4. Ipagdating sa senador, nawala. At merong mga dito, bigla lang sumulpot, di ba? Kaya nakapagtataka. Kasi ang mga PCOS machine na yan, kapag na-connect yan sa internet, ay pwede talagang ma-hack. At dito makikita natin na maraming fruit China ang nakapasok. Kaya meron tayong duda na gumalaw na ang China dito. Gumalaw na sila kasi napaka-importante ng mga fruit China candidates. Kailangan talaga ng fruit China para ang China ay makapasok sa Pilipinas at maagaw yung WPS. Okay, patuloy tayo sa balita courtesy ng UNTV. Na may 13,769,562 votes. Panglima naman si Kiko Pangilinan ng Liberal Party na nakakuha ng 12,270,104 votes. Sumunod sa listahan si Rodante Marcoleta na may 12,185,662 na boto. Pasok rin si dating Senator Ping Lacson na may 12,108,354 votes. Ito mga kababayan wala akong problema dito kay Kiko tsaka kay Bam Aquino kasi mga malinis naman ang pangalan yan. So, okay, nandiyan na yan pero magtataka tayo bakit biglang nasa top 5, di ba? Kasi sa Sorby ay nasa 14 place lang sila.
Kaya nakapagtataka. Dito naman, si Ping Lacson talagang magaling naman yan. Camille Villar, laglag na ito sa 12 eh, pero umakyat kasi DDS at Maka-China, diba? Lito Lapid, bumagsak oh. Tito Usen oh. Maganda namang record nito, biglang bagsak din. Pia Cayetano, magaling din ito, pero nasa 9 na. Ito, nakahabol pa si Amy Marcos sa 12. Baka mamaya, laglag na rin ito. Pero, dito natin malaman kung anong puwersa ang kumikilos dito. Kung Tinklawan talaga ang kumilos dito, mga dilawan, ang Tinklawan kasi ay nagipag-ano na yan sa PBBM eh. Kaya kung bubuto man ng mga Tinklawan ay maisama nila ang administrasyon. Bakit ang nangyari? Kahit si Manny Pacquiao ay nawala. Kahit ano yung si Manny, napaka-popular ni Manny Pacquiao, bakit nawala? At dapat maisama yun kasi alam naman natin na hindi nagnanakaw si Manny dahil milyonaryo. Bagkus, talagang namimigay yun, tumutulong yun. Merong foundation si Manny. Pero nawala dito. Grabe naman. Ano bang magic ito? Manny Pacquiao nung kumandidato na maging presidente, muntik ng manalo, number 4 eh. Pero sa senatorial na hanggang 12 ay nawala. Tingnan nga natin kung ano pang mga nasa baba nitong Magic 12. Anong mga pangalan? Benhur Abalos pala. Benhur Abalos ay number 1 yan sa NCR, sa National Capital Region, sa Sorbe. Bakit nawala? Ibig sabihin, yung mga galit kay Abalos dahil sa mga paghuli kay Kibuloy, kay Digong, ay ano dito, di ba? Merong koneksyon sa ganito. Kasi tinanggal talaga nila si Abalos. Grabe. Kahit nakapasok lang yun sa 9, wala eh. Kaya hindi ka paniwala ang resulta na ito. Sobra. Yung si Erwin Tulfo, kahit saang tingnan na survey ay palaging number 1. Tapos nang lumapit na ang eleksyon, malapit na, ay biglang dumikit sa kanya si Bongo. Andin ngayon, talagang iniwan siya ni Bongo ng 7 million voters. Ang gap, 7 million, grabe, ang laki naman. Dapat kasi si Erwin Tulfo ay nasa, kung number 1 si Bongo, edi number 2 si Erwin Tulfo. Bakit nabago? Nabago ang trend. Meron talagang nagmanipulate sa PICOS election machine na yan. Mga kababayan, ano sa palagay niyo mga kababayan, di ba? Sino bang binoto niyo? Ay, napukos-pukos. Hindi niyo binoto yung nagiging ano eh. Nasasayang ang Pilipinas dito. Sayang na sayang ang Pilipinas. Ang pinagpagura natin na pagbigay ng informasyon sa mga tao na mabago ang isip. Maraming nagbago na ang isip eh. Pero yung pagmanipulate sa machine, sa palagay ko, mayroon talagang mga kamay na nagmanipulate niyan. Kasi online siya eh, nakakonek ang mga machine online. Kaya pwede talagang pasukin ng ano yan? Hackers. Ng hacker. Kasi sinusurvey na yan ng mga NCIC, di ba yung mga nahuling mga NCIC na malapit dyan sa Intramuros. Nandyan yung main office ng Comelec. Diyan nahuli yung mga NCIC na may daladalang mga gadget na pang para ba siyang may Bluetooth, and then kaya niyang kontrolin, i-adjust yung kung ano man yung adjustment ng mga machine na yan ng Comelec. O kung yung main server, kung mayroong main server ang Comelec para sa kanilang mga voting machines, ayun yung tinitira ng mga hackers na NCIC na yun. At kung na-transmit na ang data doon sa China, kahit na mahuli pa rin yung mga spy na mga NCIC na yun, ay wala na, nandun na sa China, nahahack na yun, nakukuha ng detalye ng main server ng Comelec. So yan yung paniniwala ko dyan. Anong paniniwala niyo mga kababayan? Grabe naman ito. Okay, tapusin natin ang ulat na ito, courtesy ng UNTV. 12,108,354 votes. Sinundan siya ng kanyang dating katandem. At former Senate President Tito Soto na may
902,429 votes. Nasa 9th spot si Senator Pia Cayetano na may 11,676,205 votes. Habang top 10 si Camille Villar na nakakuha ng 10,985,089 na boto. Kasama pa sa Magic 12 sina Senator Lito Lapid na may 10,781,531 at Senator Amy Marcos na nakakuha naman ng 10,685,493 votes. Alright, so ito ay unofficial result pa ito kasi hindi pa ito na-proklama. So ito yung mga below that Magic 12. Ito yung nasa baba ng Magic 12. Aba, Ben Tulfo, di ba pang-apat ito sa survey? Si Ben Tulfo. Bakit ang layo-layo naman ang pagkalaglag niya, di ba? Galing sa number 4, nagiging nagiging 13. At lalo na ito si Bong Revilla, di ba? Malakas to kasi artista at dating senador. Bakit biglang nawala? Biglang laglag Pati si Binay ayan Abalos ayun. Lahat ng magaling na kandidato ng ng alyansa nasa na. Talagang hinatak pababa. Lalo na si Manny number 18 na lang. Grabe naman. Si Manny, marami ang nagmamahal dyan kasi marami ang fans ni Manny Pacquiao. National treasure natin yan Bakit nalampasan pa ni Marcoleta? So meron talagang dito mga kamay na nagmaniobra nito. Grabe kahit itong si Busita na lang ang inakyat, hindi Kasi si Busita hindi yan maka-China, di ba? Hindi siya umakyat Grabe naman ang kalukuhan ito. Sobrang pandaraya nito. Online kasi siya, online na pandaraya to. Grabe. So ito naman yung mga sa mga party list. Akbayan, number 1 Duterte Youth. Nako, nandiyan yung Duterte Youth Tingog 4PS. Uswag Ilonggo. Aba, bakit ang Solid North Party ay number 8 na lang? Grabe naman yan. Solid North Yan yung mga Ilocano. Bakit number 8? Marami yan. Grabe. So ito lang yung ating latest update ngayon mga kabayan. Mga ka-Golden Boy, kayo ba'y maniniwala sa resulta na ito? Alam ko hindi nyo binoto tong iba dito na nasa Lalo na itong number 6 na Marcoleta. Alam nyo na maka-China yan Wala talagang boboto dyan na Pilipino. Bakit nandyan sa 6? Kasi mahal siya ng mga inchik. Kasi pinaglaban niyang West Philippine Sea kontra sa Pilipinas. Siya yung nag-promote ng WPS na China daw Kaya love siya ng mga Chinese na nag-hack, nag-manipulate nitong voting machine ng Pilipinas. Kahit ipasuri yan sa mga eksperto sa Amerika, ang main server ng Comelec. Talagang merong makikita yan na nahack na yan. Kasi sobrang layo ng ng agwat ni Bungo tsaka Erwin. Diyan natin pagbabasihan kasi tay ang dalawa, dapat kunti lang ang diferensya. 7 million ang diferensya. Si Bam Aquino pwedeng aakyat yan sa number 7, pero number 2, number 1 na ngayon Si Kiko Pangilinan ay okay naman ito. Wala akong masabi kay Kiko. Nakapagtataka lang, biglang taas si Bam Aquino, sobra. Alam naman natin na ang Pinklawan ay bumuboto din yan sa administrasyon. Pero okay lang yan kung hindi maka-China tong dalawa, Bam Aquino at Kiko, okay lang yan. Pero na ngayon nasa na ang pumasok sa mga PDP. Maraming nakapasok sa Magic 12. Kaya delikado ang alyansa, mga kababayan.
Pero antayin na lang natin official, mamaya daw alas 12 ng gabi, ang official proclamation nito. Talagang magkagulo ito bukas. Kasi hindi mapayag yan ang administrasyon na bakit ganun ang resulta. Magagaling na mga senador ay nasa below the magic 12 na eh. Grabe naman.